Kaya ito ay pinamagatang ang pagsunod ay pamumuhay. No? Obedience is a lifestyle. Dapat maging lifestyle po natin yan. Bakit? Ang batas, sabi niya, lumilikha siya ng kultura. At ang kultura, lumilikha ng pagsunod. Ang bawat kaharian ay may kulturang sinusunod. Ang Pilipinas, may sarili tayong kultura. Tama po ba yun? At sa bawat bahay at bawat pamilya, meron sariling kultura yan. Saan nagmula yung kultura na yon? Simula siya sa pagsunod sa batas na iginawad ng mga magulang. Pagka ang batas na sinabi nila ay alas 5, dapat nandito na lahat. Alas 6 ng gabi, sabay-sabay tayong mananalangin at sabay-sabay tayong kakain. Walang aalis sa hapagkainan nang hindi natatapos ang isa. Kailangan makapaghugas muna ng pinggan bago makagala. Lahat ay batas. At habang ginagawa mo at sinusunod mo yung batas, nagiging kultura ito. At kapag ito ay naging kultura na, ang kultura ay lumilikha ng pagsunod. Nagiging automatic sa atin ang pagsunod. Nagiging automatic sa atin na hindi na kinakailangan iutos pa. Kami, alam namin kung kailan kami maghuhugas ng pinggan. Noong mga panahon namin, tama ba yun, Ate Jean? Alam namin kapag sino ang maghuhugas ng agahan, ng tanghalian, ng hapunan. Alam namin kung sino ang magtagalinis ng banyo, ng salas, ng kusina. Alam namin kung kailan mamamalengke si mama. Na hindi na kami kailangan gisingin pa para gawin ang mga bagay na yon. Dahil naging kultura na namin yon. Same thing in driving. Pagka ikaw ay nagda-drive, nung una, tinuturuan ka pa. Kinakailangan nilalagay mo sa neutral. Pagka manual ang ano mo, kailangan apakan mo muna yung clutch bago mo ilipat sa primera o segunda at saka ka magagasolina. No? But later on, hindi ka na tinuturuan, nagiging sistema mo na siya. Nagiging kultura mo na siya. Naunawaan po ba natin? Ganon kahalaga ang pagsunod mo sa utos, sa batas, sapagkat yan ay lumilikha ng kultura. At kapag ito ay naging kultura na, nagiging automatic na lang sa buhay mo. At mga kapatid, ang kultura natin sa kaharian ng Diyos ay ang imahe at ang pagkakahawig natin sa Diyos. The very image and likeness of God. Sino rito ang nilikha na wangis ng Diyos? Lahat po ng tao, sabi ng Biblia, we are created after God's own image and likeness. Pwede ba natin sabihin image and likeness? Yeah. Ano ba ang imahe ng Diyos? Ano ba ang larawan ng Diyos? Okay? Ano ba yung pagkakatulad natin sa Diyos? Siya ay may mata, may tenga, may katawan. Yes. Ano yung likeness? Yung pagkakahawig natin. Sabi, imahe at pagkakahawig natin sa Diyos, the image and likeness, ay ang ating moralidad. Sino rito ang merong moral values? Amen? Ang ating spiritual, ang ating pag-iisip. Kung papaano nag-iisip ang Diyos, kung papaano ano ang bawal at pwede sa Kanya, ganun din po dapat tayo. Kung ano yung kultura na ibinaba ng Diyos sa sangkatauhan, siya rin dapat na kultura na ipinamumuhay ng sangkatauhan. Hello? Naunawaan po ba natin? Kaya sabi po sa Romans chapter 14, verse 17 to 18,
For the kingdom of God, ang kaharian daw ng Diyos, is not a matter of eating and drinking. Minsan masaya eh. Masaya yung bonding moments. Masarap yung nagiinuman kayo, sarap yung kumakain kayo, masarap yung nagsasama-sama na okay. Pero hindi po yun ang nagbibigay na tunay na kahulugan ng kaharian ng Diyos. But, sabi niya, of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Hello? Kaya yung imahe at pagkakahawig natin sa Diyos, the image and likeness ay ang ating moralidad, espiritual, at pag-iisip. Yung righteousness, moralidad po yun eh. Okay? Yung peace, joy, yan po ay nagsisimula sa ating pag-iisip at sa ating espiritu. Hello? Yung righteousness, saan nanggagaling? From the inside out. Yung peace from the inside out. Ang kapayapaan, hindi pwedeng mangyari. Magaganap yun sa labas, papunta sa loob. Ang kapayapaan ay nagmumula dito sa loob natin, palabas. Hello? Ang righteousness nagsisimula po dito yon. Dito, papasok sa puso at ilalabas po ng katawan. Amen? Whether we like it or not, ang taong masama, hindi niya pwedeng itago yon all the time. Pag nagulat yan, magmumura. Kasi yun ang totoo niya. Amen? Ngingiti-ngiti sa harapan mo yun, hi, hello, pasok kayo. Paglabas, mainak mo na, makalat. Kasi yun ang totoo niya. Amen? From the inside out. So you have to check every now and then kung anong meron niyang puso ninyo, mga kapatid. Hindi pa pwedeng magkunwari yan. Amen po ba? Ayan. So pag-aralan natin ngayon ang unang kultura sa kaharian ng Diyos. Okay? Ano yung unang kultura sa kaharian ng Diyos? Okay? In 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Mga kapatid, kailanman hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos kung wala kang pagsunod. You can never become a part of the kingdom of God without obedience. Amen? Hello? So whether we like it or not, whether you like it or not, kinakailangan mo talagang sumunod. Sino rito ang gustong mapabilang sa kaharian ng Diyos? Yung totoo. No? Sa ngayon, hindi po natin pinapansin ang kaharian ng Diyos. Pero darating ang panahon, katulad ng naganap kay Noah. Pinagtatawanan siya lahat ng mga tao dahil gumagawa siya ng napakalaking barko. Pinagtatawanan siya, baliw na yata itong tao na ito. Gagawa ka ng malaking barko sa tuktok ng bundok. Paano mo ibababa yan? Para maidala mo sa ilog o sa dagat. Nasa tuktok ng bundok, gumagawa ng barko.
isang araw nung nakatakda na ang pagbaha, ipinasara ng Diyos sa kanya ang daungan. Ipinasara sa kanya ng Diyos ang pintuan ng barko. At miski na tumaas ang mga tubig, nagkakandalunod na yung mga taong tumatawag sa kanya ng baliw, ng siraang ulo, ang dami nagtatawa sa kanya, mga nalulunod na sila, nagmamakaawa na silang kumatok para pagbuksan ni Noah, huli na ang lahat. Amen? The same thing will happen on the day when the kingdom of God, mga kapatid, ay may fullness na magaganap dito sa atin. Maski na anong iyak natin, maski na anong pagmamakaawa natin, kapag kayong pinto ay naisara na, wala na po tayo. Sa ngayon, di natin nararanasan. Kaya ang tao, walang pakialam. Tagal pa yan. Yung mga ninuno ko, ganyan na rin na sinasabi noon eh. Nagkamatay na sila eh. Hanggang ngayon, wala pa rin naman yung sinasabi ninyo, second coming. Hello? Totoo, hindi. Kaya yung mga tao, nagpapakasaya. Kung ano-ano mga ginagawa. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, like a thief in the night, He will be there. Ang magnanakaw, hindi yan magpapaalam sa iyo kung kailan ka papasukan ng bahay. Amen? Meron bang nagnakaw na, uy, bukas ng gabi, pupunta ako sa bahay ninyo, ha? Magnanakaw ako. Meron bang ganon? Ha? Like a thief in the night, He will be there. Bigla na lamang darating ang second coming ng Panginoong Jesucristo at magaganap ang paghatol sa bawat isa sa atin. Kaya wag po nating hayaan na maganap yon sa buhay natin. Kung hindi man darating ngayon, hindi man darating mamaya, hindi man darating bukas, hindi man darating itong taon na ito, so be it. Hindi naman po tayo napasama. Meron po ba tayong ginagawang masama dito? Inihahanda natin ang ating sarili. Okay? At itong ginagawa natin is part of righteousness. Is part of the culture of God. Sinasanay mo na yung sarili mo sa mga gagawin natin pagka tayo po ay naghahari na kasama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya huwag mo pagsisiyan yan. Sayang, nandun na sana ako sa mga barkada ko ngayon. Ang sarap pa naman ng pulutan namin. Sarap ng inuman, sarap ng ano. Huwag na natin panghinayaan yon, mga kapatid. Lahat na yata ng kalayawan na natikman ko na. At the end of the day, yun pa rin naman ang resulta. At dadalhin ka lang sa kapahamakan. Amen po ba? Hallelujah. Ang pagbabago ng iyong isipan ang magdadala sa iyo sa pagsunod. Hello? Lagi namin binabasa ito in Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano bang takbo? Ano ba napapansin nyo sa takbo ng mundong ito ngayon? Alam mo, mga tao ngayon, akala mo karera ang buhay. Nagmamadali sa promotion, nagmamadali sumikat, nako, kita mo yung ibang artista para lang sumikat, binebenta na yung katawan sa direktor, binebenta na yung katawan sa mga bading, sa mga tomboy, grabe. Okay? Eh, alam ni Pastor Lucky yan, he's been a talent of, Viva Films ba yan? Ano ka ba? Ano ka? Anong talent ka? ABS-CBN. Nung araw, si Pastor Lucky ay talent ng ABS-CBN. Alam niya ang kalakaran niyan. Kaya huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng ng pagbabago ng iyong pag-iisip.
upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Mga kapatid, kaya tayo tumatagal pa sa mundong ito kasi may kailangan pang baguhin sa atin. Okay? Kaya pinaikot-ikot pa ng Diyos ang mga Israelita for 40 years para mabago nila ang kanilang isip sa wilderness. Sabi nga alam ko na i-share ko to last week. Sabi ni Ambassador Monroe, sabi niya, nung ako ay nasa Israel, pupunta ako ng Egypt, 2 hours lang by plane. Pero pagka by land, about 7 hours. Okay? Pero pagka palakad, parang 14 days lang yata. 14 or 7 days na lakaran. Nagtataka siya, bakit during the time of Moses, 40 years sila, paikot-ikot sa wilderness. Bakit? Kasi habang sila ay nasa wilderness, alam nila na may pangako ang Diyos. Ang nasa isip nila ay yung kanilang mga iniwan sa Egypt. Mabuti pa sa Egypt, may kamatis, may sibuyas. Dito, dinala mo lang kami para mamatay. Kapag ang isip natin ay nandito pa sa lupa, ang isip natin ay puro material na bagay pa rin. Ang isip natin ay nakikipag-contesan pa rin tayo. Para bang gusto natin lagi tayo yung bida. Ikaw yung mas mataas ang uri ng cellphone, ikaw yung mas mataas ang pinag-aralan, ikaw yung mas mataas ang sahod, ikaw yung may pinakamagarang sasakyan, ikaw yung may pinakamalaking bahay, ikaw yung pinakamaganda, ikaw yung pinakamakinis. Gusto mo ikaw lagi o ikaw na. Pero kailanman, hindi ka makakabilang sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pag-iisip mo ay naaayon pa rin sa takbo ng mundong ito. Hello? No wonder kung bakit ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ganito pa rin ang buhay ko. Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, eto lang, paikot-ikot lang, ganito lang nangyayari sa amin. Test me in this, says the Lord. Sometimes, God wants us to test Him. Kumbaga, ang dami nyo nang nasubukan, subukan nyo naman ako. Amen? Ang sabi ko naman, Panginoon, ay nararapat na ako sa iyong kaharian. Huwag mo na patagalin. Amen? Huwag mo na akong patagalin. Tanggapin mo na ako sa kaharian mo. Gisingin mo na lang ako kapag panahon na kung saan kasama na akong naghahari ng Panginoong Jesucristo. Anong mamimiss mo? Puro pasakit lang naman ang mundong ito. Tama po ba? Masyado tayo yung kapit na kapit. Dikit na dikit sa mundong ito. Do not enjoy of what the world is giving you right now. Sinasabi ko sa inyo. Enjoy every second that you are practicing to be part of the kingdom of God. Yung mindset. Ano uli ang mindset ng Panginoon? Yung moralidad, yung kanyang espiritu at ating pag-iisip ay dapat nakaayon sa Kanya. Amen? Kaya kung ang buhay mo paikot-ikot pa, baka ang problema mo, hindi ka nagbabago ng isip. Try mong baguhin yung pag-iisip mo and apply the principles of God. Sabi niya, I came to give you life to the fullest. Amen? Hallelujah. Ayaw ng Diyos na dalhin sila sa lupang pangako na ang kanilang isip ay nasa Ehipto pa.
Amen? Ang pangit nun, mga kapatid, kung ikaw ang nag-i-invite, napipilitan lang, yung in-invite mo para makarating, pero ang iisip niya, yung pinanggalingan niya. Tapos pagdating doon sa party na pinag-invitahan mo sa kanya, ang iisip niya, sayang, kung alam ko lang, hindi na ako nagpunta rito, sarap-sarap doon eh. Tinawag-tawag mo pa ako. Amen? Ang gusto ng Diyos, kapag in-invite niya tayo, buong-buo ang loob natin, masaya tayong tinatanggap natin ang imbitasyon ng Panginoon. Kailanman hindi natin mararanasan ang sarap ng pangako ng Diyos hanggat nananatili pa tayo sa klase ng isip ng mundong ito. Amen. Sometimes the blessing of the Lord, hindi natin matanggap, hindi natin maipamuhay at maibigay sa atin simply because our mindset is still in the world. Gusto pa rin natin, gusto ko sumikat, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Gusto ko ako lagi ang nasa taas, ako lagi tinitingala, ako lagi pinapalakpakan. Hanggat ganyan ang mindset natin, we can never find true peace, joy, and righteousness. Mga kapatid, let us continue to be humble in the sight of God. Amen po ba? Hanggat ang kadhikain mo ay masunod pa rin ang gusto mo, kaysa sa kalooban ng Diyos, hindi natin malalasap ang kabuuan ng kanyang pagpapala. Dito makikita natin kung paano na alis ang pagiging hari ni Haring Saul sa kwento natin. Okay? Anong nangyari kay Haring Saul? Ang utos ng Diyos sa kanya, kapag ka nakubkob mo ang iyong mga kaaway, lahat sila papatayin mo, wala kang ititira. Pero hindi niya sinunod. Tama? Nang hinayang siya sa kayamanan na kanilang makukuha, nang hinayang siya doon sa mga babaeng kanilang papatayin, ang gaganda, wow, sayang, ganda lahi. Nang hinayang siya, hindi niya sinunod ang Panginoon. Okay, number 1, tumanggi o pagbaliwala sa salita ng Diyos. Si Haring Saul ay isa pong hari. Hindi po ito tatanga-tanga. Hari po ito eh. Kaya, tiyak na maliwanag para sa kanya instruction o habilin ng Diyos. Buo sa kanyang isipan ang habilin na ito bago sila sumabak sa bakbakan. Sa madaling salita, alam na alam niya ang salita ng Diyos sa kanya. Tama, mali. Sometimes ganun din po tayo. Alam na alam natin na bawal, alam na alam natin ang salita ng Diyos. Pero nangihinayang tayo. Nananaig sa atin ang panghihinayang. Alam natin ang salita ng Diyos. Sabi ng awit 119, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Eh anong problema? Galatians 5:17. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi nyo magawa ang nais ninyong gawin. Amen? If we are not aware and stand still to the Word of God, ganitong mangyayari sa atin. Babagsak at babagsak po tayo. Dahil sa panghihinayang, pinangungunahan natin ang diskarte kaysa sa pananampalataya sa Diyos. Mas naniwala si Saul doon sa kanyang nakita, mas naniwala siya sa sinasabi ng kanyang mga tauhan sa kanya. Boss, sayang naman to, boss. Oh, ganda oh, ganda-gandang babae, papatayin natin, sayang. Amen? Pangalawang dahilan, mga kapatid, akala niya mukhang tamang gawin kaya ginawa niya. Sometimes ganun tayo magdesisyon eh. Akala natin tamang gawin. Ano nangyari? In 1 Samuel, naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot.
ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghihintay roon tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Si Samuel po ay dakilang propeta ng Diyos. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya isa-isa nang umaalis, nagpapanik na sila dahil yun ang alam nilang tamang gawin. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog na pangkapayapaan at siya na ang naghandog sa mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo at ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Legit naman no? Kasi hindi naman dumating si Samuel sa oras na kanilang usapan para sana sila ang mag-alay. Si Samuel po dapat ang magsusunog ng alay. Nagpanik sapagkat yun ang tingin niyang tama. Ako'y nangangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh, kaya't napilitan akong maghandog. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambayanan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Amen po ba? Huwag nating, mga kapatid, sometimes it looks right. O tama naman wala siya Malay ko ba kung napatay si Samuel along the way. Antay ako ng antay. Baka mamaya bigla kaming lusubin ng mga Filisteo rito, hindi pa kami nakakapaghandog. So siya na ang gumawa ng paghahandog. Napagalitan siya ni Samuel. Akalain nyo, simple lang po itong kasalanan na ito. Tingnan nyo kung gaano kabigat ang pagtingin ng Diyos sa pagsunod. Pero ito'y binabaliwala lamang ng tao. Nagdahil po sa hindi niya pagsunod, ano nangyari? Yung pagiging hari niya inalis sa kanya. Damay patuloy ang kanyang kamag-anakan. Supposed to be siguro, ang plano ng Diyos sa kanya, mula kay Samuel hanggang sa kanyang mga anak ay magiging hari ng Israel. Pero pinutol doon ng dahil lamang sa pagkakamali sa hindi niya pagsunod. Amen po ba? Kaya huwag nating ipagpalagay na ang Biblia o salita ng Diyos ay pangrelihiyon lamang. Bagkus, ito mismo ang tinutukoy sa Joshua chapter 1 verse 8. Ano sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Meditate my word day and night. Dili-dilihin nyo araw at gabi ang aking mga salita. Una, para malaman po natin na ito po ay aklat ng batas, panuntunan at prinsipyo mula sa kaharian ng Diyos. At pangalawa, it is by product of a government. Ito po ang produkto mula sa gobyerno ng Diyos. Kaya yung mga Biblia po natin, ngayon napakadali na lamang po, we don't need to bring the whole Bible. Okay? Sa cellphone lang natin, ang daming apps. Iba't ibang version, nandun na lahat. Mas madali na siyang basahin ngayon. Amen po ba? So what we are to do is to meditate on it day and night. Amen po ba? Huwag natin gawin yung parang sinasabi lang ng Biblia ay para tuwing Sunday lang naka-display dyan. Okay? Binabasa lang, first John, first reading is taken from the book of second reading is taken from, hindi po para doon lamang yon. Ang salita ng Diyos ay binuo para po tayo magkaroon ng guidance sa buhay. Amen? Ang salita ng Diyos ay isinulat para tayo ay gabayan at pagpalain ng Panginoon. Ang pagsunod ay hindi salita mula sa reliyon,
kundi ito ay mula sa isang gobyerno na kapag sinunod mo, ikaw ay mapoprotektahan at mapagpapala. Amen po ba? Ang Pilipinas po ba merong gobyerno? Ang Pilipinas po ba merong batas? Subukan mong kalabanin yung batas. Ang sabi ng batas ng Pilipinas, no one is above the law. Miski pa anong yaman mo kapag sinuway mo yan, darating at darating ang panahon na uusgahan ka ng batas na yon. Amen po ba? Erap Estrada, President, nakulong. Gloria Macapagal Arroyo, President, nakulong. Amen? Si Pinoy, kung hindi namatay, kukulong din siya. Because of SAF 44. Ngayon, si Digong ay iniimbestigahan na ng ICC because of the killings during the time na may mga tokhang. So, anytime pwede rin siyang makulong. Nakita niyo mga kapatid, no one is above the law. Pero kung hindi mo kakalabanin ng batas, poprotektahan ka ng batas. Pagpapalain ka ng batas. Sabi niya, bawal tumawid na kamamatay, hindi mo sinunod. Namatay ka, hindi. Parang namatay. Hindi ka nga tumawid eh. Sinunod mo yung batas eh. So, napoprotektahan ka, pinagpapala ka ng Panginoon. Kapag ka tayo po ay nakakasunod sa batas ng Panginoon. Amen po ba? Now, pakatandaan natin ito, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, pakatandaan mo ito. Yan. Number 1, kailanman hindi tayo huhusgahan ng Diyos ayon sa ating hitsura o antas sa buhay. Ang tinitingnan niya lagi ay isang puso na sumusunod sa Kanya. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Hindi niya titingnan sa iyo. Hindi ka pwede. Madumi ka eh. Mahirap ka lang. Gusgusin ka. Hindi ka pwede sa kaharian ng Diyos. Hindi ganon. Ang Diyos, tinitignan niya yung puso mo. Kung meron bang naimbak na pagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya anuman ang kondisyon mo, pwede pong lumapit sa Panginoon. Amen? Number 2, ang nais ng Diyos magkaroon ka na masidhing pagtitiwala sa Kanya, hindi sa pride mo. Sabi ng Santiago 4:6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Kapag pinairal mo yung pride mo, hindi ka kabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kultura ng Diyos ay laging mayroong pagpapakumbaba. Hello? Number 3, tinawag niya tayo para sundin ang kalooban niya, hindi ng atin. Sabi ng 1 King chapter 2 verse 2-3, nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, malapit na akong mamatay, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautasan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Hello? Ano daw ang sikreto? Sumunod. Sino rito gustong pagpalain? Ang sikreto lang sa buhay ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, apart from me, you can't do nothing. Pastor, bakit po yung mga masasama, yung mga drug lord, kung sino pa yung drug lord, sila pa yung mayayaman, sila pa yung maraming kinikita, sila pa yung maraming ganito, sila pa yung maraming ganyan, hayaan nyo lang, sabi ng Biblia. Hayaan nyo lang sila.
Amen? Ang damo at mabuting halaman ay sabay na lumalaki. Amen? Pero isang araw, bubunutin silang dalawa, yung damo ay hihiwalay, susunugin. Amen po ba? Pero yung mabuting halaman ay pakikinabangan. Amen? Eh ikaw, kung gusto mo maging damo, nasa sa iyo yan. Pang-apat, nais ng Diyos na sundin natin ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Hindi ang pili lamang. Minsan pinipili lang natin eh. Minsan na sinusunod natin sa Diyos, yung gusto lang natin, yung feel lang natin, yung trip lang natin. Sabi ng Deuteronomy 28 verse 1 to 2, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na yung Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Eh grabe naman pala ang pangako niya eh. Hindi niya naman pala sisirain yung pangarap mo na matanyag. Hindi niya naman pala sisirain yung plano mo na umangat ka. Matindi pala yung gagawin niya sa atin, buong mundo makikilala ka. Amen? Medyo mabigat ito. Una palang kultura ito. Unang kultura pa lang ng kaharian ng Diyos ito ang pagsunod. Mga kapatid. Yung pangalawa pa kaya, no? Paano kaya yung pangalawa? Nako? Excited ba kayo marinig yung pangalawa? Yan ay tutuloy-tuloy kong ituturo sa inyo. The culture of the kingdom of God. Number 1 lang po ito. Amen? Hanggat sarili mo pa ang lagi mong iniisip, hindi pa tayo maaaring ipabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, ang tanong ko sa inyo, ano ang unang kultura ng Diyos? Sumunod sa mga ipinag-uutos ng hari. Amen po ba? Medyo hindi tayo inugoy-ugoy, hindi tayo binaby sa gabing ito. Hindi tayo dinaan sa tapik-tapik. Dinirekta tayo ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, apart from me, you are nothing. Strength can vanish anytime. Kayamanan, anytime. Sandali lang. Naalala ko yung Alberto ba yun? Yung sa may Burgos, marami silang apartment dyan, lupa. Isang cancer lang ng kanyang nanay yata o ano. Naibenta lahat ng kari-arian. Naubos. Isang ganun lang. Amen? So, mga kapatid, I want you to condition your mind. I-condition mo ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip, na ang tanging pagsunod lamang sa Panginoon ang legit para tayo po ay talagang makatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang kultura ay siyang magbibigay katibayan sa atin na tayo po ay nasa kaharian ng Panginoon.